John Mo binuksan? chapter 6 verses 22 to 35. On the following day, when the people saw who were standing on the other side of the sea, saw that there was no other boat there, except that one which his disciples had entered, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. However, other boats came from Tiberias, near the place where they ate bread after the Lord had given thanks. When the people therefore saw that Jesus was not there, or his disciples, they also got into boats and came to Capernaum, seeking Jesus. And when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. Then they said to him, What shall we do, that we may work the works of God? Jesus answered and said to them, This is the work of God, that you believe in him whom he sent. Therefore they said to him, What sign will you perform then, that we may see it and believe you? What work will you do? Our fathers ate the manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Ito nga po, yung nabasa nga po ni Ed para sa atin ay istorya po. Kung maalala nyo, yung last time na pag-usapan na rin po natin yung nagpakain po ng multitude si Lord. More than 5,000 po. Sa pamamagitan lang ng 2 loaves of bread and 3 fishes. Yun yung time na yun. After nung nangyari yung kinabukasan, ito nga po, hinahanap nga po ng mga tao dahil sa milagrong ginawa ng Panginoong Hesus. Napakadaming taong kumain, napakadaming napagmilagruhan. Kaya hinahanap nila ang Panginoong Diyos dahil nga dun sa nakita nilang milagro. Ang milagro po, marami pong tao. There are people who seek the Lord not because they love Him, but because of what He does for them. They seek the gifts, not the giver. They do not hunger for righteousness, but rather for physical sustenance, for material things. Why do we go to church? Why do we pray? Why do we read our Bibles? Dapat daw po, it should be so we can grow in our relationship with God. Many people come just because they think it's what they are supposed to do. Para marami po sa ating mga Kristiyano, ginagawa lang daw po natin yon. Tayo nag-church, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, parang checklist na lang po ng buhay natin. Dapat daw po, lagi nating gagawin yon para po tayo'y lumago sa pagkakilala natin sa Panginoong Diyos, para po mapakita natin ang tunay nating pagmamahal sa Diyos. Hindi po dahil po ito'y isang ritual, kasi gusto po ng Diyos yung relationship natin sa Kanya ay isang parang relationship, loving relationship ng mag-asawa, ng mag-boyfriend, ng magkapatid, ng kahit na sinong may relasyon tayo dito sa lupa. Dapat ganun din po buhay po at lumalago, lumalalim yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ganun din po ang gusto niyang mangyari sa mga buhay natin. Kaya naman po dito, nung naghahanap yung mga tao, itong sinagot ng Panginoong Hesus sa kanila, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs,
but because you ate of the loaves and were filled. Ang encouragement po ng Panginoong Hesus sa kanila, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him. Jesus challenged people to aim for heaven rather than just the physical. Kasi po ang pagpapala ng Diyos hindi lang po dito sa lupa. Gusto niya po yung pati yung sa eternal life natin, sa eternity. Tuloy-tuloy ang pagpapala niya. Hindi lang po yung nakikita natin sa ating physical eyes, kundi po nakikita natin sa spiritual eyes ang kayang i-bless sa atin ni Lord. Some things na more valuable kaysa sa material things. Yan po yung peace of mind, yan po yung joy to the heart, yan po ang gustong ibigay din ng Panginoon bukod sa material things. Although ang material things, kayang ipagkaloob yan ng Diyos, pero ang gusto niya ipagkaloob sa atin lahat, higit pa sa material things, higit pa sa kayang bilhin ng pera, katulad nga ng pagmamahal ng peace of mind. Lagi yung mga artista, yun ang sinasabi. Pag birthday nila, ano bang birthday wish nila? Peace of mind. Yung mga interview ng artista, yun ang napapanood ko nung nanonood pa ako ng TV, yun ang sinasagot nila. Hindi ko maintindihan ba't kaya wala silang peace of mind. Sikat naman sila, mayaman naman sila, nasa kanilang lahat. Bakit kaya wala silang peace of mind? Kasi yung pala ang kulang sa buhay. Pag wala si Lord, wala kang peace of mind. Kaya ang kayang ibigay ng Diyos yung hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kaya yun ang gustong ibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya naman yun ang sinabi niya sa mga tao noon. Sa kanila, do not seek for material things, but for heavenly things. At sinabi rin dito sa verse 28, then yung mga tao, itong sagot sa kanya, what shall we do that we may work the works of God? Sa verse 29, ang sagot po ng Panginoon, Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in Him who sent, in whom He sent. At ito nga po, we do not get to heaven by doing good works. Ito nga po, tinanong siya ng mga tao, ano bang gagawin namin para magawa namin, magampanan namin ang mga ginagawa ng Diyos? Ito nga po, nung last two weeks ago, na-share nga po ni Pastor Jay sa atin tungkol dun sa 7 words of Jesus. Isa nga po doon, yung it is finished. Sinabi ng Panginoong Hesus, nagawa na po ng Diyos yung dapat gawin niya para po sa atin, para matanggap po natin ang lahat ng mga biyaya, lahat ng pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya wala na po tayong dapat gawin kundi po man sumampalataya sa natapos na gawain ng Panginoon, natapos na mission ng Panginoong Hesus. Kung po yung nagawa na natin at natanggap na natin sa ating buhay, yun na po ang simula ng pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi na natin kailangan magpapako sa krus o gumawa pa ng mabubuting bagay, kasi hindi po yun ang makakapagligtas sa atin. Kung hindi po kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus na sinampalatayaan natin, na binayaran ng Panginoong Hesus yung hindi natin kayang bayaran dahil sa ating mga kasalanan. Dapat tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy, pero namatay sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Hesus para hindi na tayo maparusahan kung mananampalataya tayo sa ginawa niyang yun ang bigay ng ticket sa atin papunta sa heaven. Kasi yung mga panahon na yon, yung mga Jews, ang utak daw nila parang nakaprogram na kailangan maging works-based ng righteousness para sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kailangan good works. Kaya naman, ito agad ang tanong nila sa Panginoong Hesus sa verse 28, what shall we do that we may work the works of God? They look to be right with God by doing certain works. Pero alam naman po natin, sinasabi sa Romans that for all have sinned and have fallen short of the glory of God. There's no one righteous, sabi nga sa Romans. Only the Lord Jesus Christ can
qualified to be righteous. Kaya naman po, pag tayo'y sumampalataya na sa Panginoong Hesus, we become the righteousness of God. Yan naman po ang pangako ng Diyos. Justification by faith was unfamiliar to them at that time, yung mga Jews. Kasi nga po, hindi pa nila kilala ang Panginoong Hesus na siyang mapapako sa krus para sa kaligtasan ng tao. Sila pang gumagawa. Ang program pa nila, kailangan magampanan nila yung 10 Commandments. Kaso naman po, alam naman po natin sa panahon natin ngayon, dahil may New Testament na, sinasabi sa Hebrews, kung tayo ay pumalya sa isa out of the 10 Commandments, lahat na yon, hindi ka na qualified sa lahat, kahit isa lang sa out of 10, hindi ka na qualified na masave, hindi ka na qualified. Dahil nga, ang pamantayan ng Diyos, magkamali ka lang sa isa, hindi ka na qualified, hindi ka na papasa sa heaven. Kaya naman po alam ng Diyos yun na walang papasa sa heaven, kaya naman po ang solusyon na ginawa niya, pinadala niya si Lord Jesus para sa atin. Yun na po ang magiging righteousness natin, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Magpapatuloy po tayo sa John 6:29, sinabi rin po ng Panginoong Hesus, this is the work of God, that you believe in Him whom He sent. Yun na nga po, that we believe in the Lord Jesus whom the Father God has sent us. How do we get to heaven? Again, we only need to believe. If you can get to heaven by being good, how good do you have to be? If we go by God's standard, we will never make it. Yun nga po. John used the word believe about 98 times in his gospel alone. Sa Gospel of John, mga 98 times daw po sinabi yung believe in the Lord Jesus and you will be saved. Yun po ang laging sinasabi. Madalas sinasabi 98 times sa Book of John. At pagpapatuloy sa verses 30 to 31, sabi doon, therefore they said to him, what sign will you perform then? That we may see it and believe you. Ayun, sinasabi na nga ng Panginoong Hesus, sumampalatayan lang kayo sa akin, yun lang ang solusyon. Hindi nyo kailangan ng good works para mapunta sa heaven, pero bakit hindi pa rin nila maintindihan? Makikita po natin, ito yung mga marites, ito yung mga judgmental, ito yung mga unbelievers talaga, kahit na anong paliwanag ng Panginoong Hesus, hindi pa rin makaintindi, hindi pa rin makakita kahit na anong liwanag na binibigay ng Panginoon. Minsan po ganun ng mga tao. Kahit na gusto na nang i-bless ni Lord, pinapakita na nga ni Lord yung way para sila ma-bless, pero ayaw pa rin nilang makinig sa paraan ng Panginoon. Kaya ito, ganito rin yung mga tao noon. Sa verse 31, our Father, humihingi sila ng sign sa Panginoong Hesus. Kung tunay ka, kung ikaw nga yan. Sabi dito sa verse 31, our fathers ate the manna in the desert. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. The people compared the Lord Jesus' miracle of feeding them with the loaves and fish to Moses and the manna from heaven. Kinumpare nila yung milagro doon sa feeding of the multitudes sa manna from heaven. Moses told the Israelites that God would send them another prophet like him. Makikita po natin sa Deuteronomy 18:15 yon. Kaya the Messiah was sometimes called the prophet. Nandyan po, makikita natin sa John 1:21 at John 6:14 yun na yung Messiah nga po, minsan ang tawag din ay prophet. By saying this, they marginalized the miracle Jesus performed. Ang tingin lang po nila sa Panginoong Hesus, prophet lang. Kaya hanggang ngayong panahon natin ngayon, di ba, may mga religious sect pa rin na ang tingin, lalo na yung mga Muslim, ang tingin nila kay Lord Jesus, hindi God, hindi Savior, kundi prophet pa lang. Doon po nag-uugat yun kasi yung sa tradisyon dati ng mga isip ng mga Jewish, yun lang ang isip nila parang, at saka nung mga tao noon, ang isip lang nila prophet lang si Jesus. Sa verse 32, then Jesus said to them, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven. Kinurek
kinirek ni Lord Jesus yung mga tao kasi ang intindi nila yung manna from heaven, ang gumawa nun nanggaling yung manna kay Moses, pero kinurek sila ng Panginoong Diyos. Yung manna from heaven, hindi yun si Moses ang nagbigay, kundi ang Panginoong Diyos na sumasalangit. But my Father gives you the true bread from heaven. Nire-relate niya yun. Higit pa sa manna from heaven ang binibigay ng Panginoong Amang sumasalangit sa inyo. Sinasabi niya to na para maintindihan nila na higit pa sa manna from heaven, kundi siya mismo ang binigay ng Diyos, the true bread from heaven. Sa verse 33, for the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Ito nga po, ini-introduce niya yung sarili niya, pinapaliwanag niya kung sino siya. Most assuredly, sinabi dito sa verse 32 ng Panginoong Hesus, most assuredly, ang ibig sabihin daw po nun, truly, amen, tunay nga, siya nawa. He corrected the Jews. Moses did not give them the bread, God did. The manna was temporary. Spiritual nutrition is a living being, not a loaf of bread. Yun nga po ang spiritual nutrition. Makikita po natin, diretso na ipapaliwanag ng Diyos mamaya ni Jesus kung ano nga po yung spiritual bread na to. Ito, imbis na ito maliwanag na dito sa verse 32 to 33 na liwanag niya sa kanila na siya ang bread of God that came down from heaven who gives life to the world. Pero dull of hearing pa rin yung mga Jews, hindi pa rin nila maintindihan. Sa verse 34, tinatanong pa rin nila, then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, kaya ito na, straightforward na, maliwanag na, black and white na, sinabi na ng Panginoong Jesus, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Ito nga po, I am the bread of life. Ito, malinaw na sinabi niya, diretso na para hindi na sila nalilito o hindi na sila mababaluktot ang isip para maliwanag na as daylight. Sinabi na niya, claim niya na I am the bread of life who gives life. Kaya naman kung pag-aaralan po natin yung origin nitong I am the bread of life sa John 6 verse 34, ito po, ang New Testament kasi, di ba, the New Testament Bible is in Greek language. Nasusulat daw to in Greek language. Ang ginagamit daw po sa salitang I am ay dalawang words. Isa nga po ay ego. Yan po nanggaling yung word na ego, ibig sabihin yung self, tungkol sa self yan. Personality ng tao. At pangalawa naman, imi, ego. Ito, dalawang words ang ginagamit sa salitang I am. Pero po nung sinabi ng Panginoong Hesus tong I am the bread of life, ang two Greek words for I am na ego and imi, ginamit niya pareho para sabihin niya yung words na I am the bread of life. Ang sinabi niya daw po doon in Greek, ego eimi ho artos testois. Ang ibig po niyang sabihin doon, I am the bread of life. The bread of life, that's I am. Bali, ang emphasis po doon ay that's I am, the bread of life. Kasi po, di ba mga po ang emphasis, ang sentro ng statement niya ay siya ang tinapay ng buhay. Ang Old Testament na daw naman po, ang Greek version ng Old Testament, ang tawag naman po nila ng mga Bible scholars ay Septuagint. Kung babalikan po natin yung Old Testament, aralan din po natin dati yung burning bush sa Exodus 3 nung tinanong ni Moses sa Panginoong Diyos, ano ba ang pangalan na sasabihin ko sa mga tao? Pag tinanong nila, ano bang karapatan mo? Sino bang nagpadala sa'yo na ikaw nga ang maglilid sa amin out of slavery from Egypt? Ang sinagot nga sa kanila ng Panginoon, Diyos, na may lalang ng langit at lupa, ang sinabi niya,
na pangalan niya is I am that I am. Kung babalikan po natin to sa Greek version of Old Testament na tinatawag na Septuagint, ang ginamit po doon na I am that I am are the words na ego eimi. Pinagsama po yung dalawang Greek words na ginamit din po ng Panginoong Hesus nung sinabi niya yung I am the bread of life. Yun din po ang equivalent na sinabi rin po ng Panginoong Diyos na ating amang sumasalangit na yun nga po pinag-aralan natin na Yahweh. Kaya yung sinabi po ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus na I am the bread of life, He was also claiming deity. Kapantay din po ng sinabi po ng ating Diyos doon sa Exodus 3 kay Moses kung sino siya na Yahweh, na base nga po sa pag-aaral natin ang Yahweh ay ibig sabihin po niyan ay Holy God. Napaka-holy po, kaya naman po lahat po ng Diyos noon hindi po nila masabi, pagsasabihin nilang Yahweh, hindi nila masabing na malakas dahil po sa sobrang holy po nito. Nahihiya po sila dahil out of respect and reverence sa pangalan nga po ng Panginoon Diyos na Yahweh. At yung mga scribes nga po na nagtra-transcribe ng mga mga Bibles noon para ma-duplicate, bago nga po nila isulat yung salitang Yahweh, naguhugas sila ng kamay at dapat malinis yung panulat nila at mga yung ginagamit nila ng mga scrolls kasi napaka-holy po ng isusulat nila. Ganun po ka-holy yung ego eimi, yung I am the bread of life. At katumbas din po, katulad din po ng Yahweh, I am fill in the blanks. I am the God that heals you. I am the God who provides for you. I am your wisdom. I am the God who fights for you. Kung ano man po ang pangangailangan po natin sa buhay, alam naman po natin na I am fill in the blanks. Yun po, kaya nga po tinawag na the great I am. Ganun din po ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus sa sarili niya na I am the bread of life. Ego eimi. Yun nga po, ang Panginoong Hesus po, kung siya po ay nasa atin na anuman pong pangangailangan natin, kaya niya pong tustusan. Kaya naman po, He who eats this bread of life, sabi niya, will not hunger or thirst. Hindi lang hunger and kundi pati thirst. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin, hindi lang physical, kundi spiritual. He is the bread of life. Yun nga po, tinapay ng buhay. Kaya siya ang makakapuno lang ng God-shaped vacuum dito sa heart natin. Siya lang ang makakapuno nun. Kaya wala pong puwang dapat yung depression sa atin. Kung pinahihintulutan natin ang the bread of life na siyang magpuno nung God-shaped heart dito na kulang sa buhay natin. Kaya importante po na lagi tayong nakaugpong dito sa bread of life, na lagi nating sa household po ng mga Jews kasi lagi pong may bread. Importante sa kanila yung bread. Kung paano po sa mga Pilipino, importante ang rice. Ganun din po ang bread sa culture ng mga Jewish. Lahat ng household may bread, may any kind of bread sa bahay nila. Kaya ganun din po dapat ang bread of life sa buhay natin. Every detail ng buhay natin, kasama natin dapat ang Panginoong Hesus para po lahat ng ginagawa natin ay hindi na po tayo magugutom, hindi na rin po tayo mauuhaw dahil po kasama nga po natin ang bread of life. Kaya po everything that we put our hands into magiging successful kasi kasama po natin ang bread of life. We will never hunger or thirst anymore kasi po siya po ang kasama natin. He is the one who brings life to everything that we do, everything that we think, everything that we plan. Siya po ang bread of life. Siya po ang magpupuno ng lahat ng iyon. He is the great I am din. Katulad nga po ng dito sa Yahweh na pinag-aralan din po natin the last time. At
Wag po natin kakalimutan din. Sabi niya, it is finished when he was on the cross. Kaya po lahat ng hadlang, nahahadlang sa blessing ni Lord, tinanggal na niya. Tinabi nga po ni Uncle Oscar last week, di ba po? Parang nandun na yung corona, para tayong nasa marathon. Kailangan lang tapusin natin yung paglalakad na yon hanggang finish line para makuha na natin kasi nakatatak na yung pangalan natin sa corona. Kaya wag po tayong titigil kahit na po magkanda dapa-dapa tayo, matapilok, mauhaw. Tuloy-tuloy lang po dahil po nandun na po sa finish line yung pangalan ng corona na para sa atin. Nandun na po yung corona para kay Gina. Nakatatak na yung pangalan. Kay Pastor Mel. Yun. Sabi ko, yung sabi ni Mimi, wag lang kasing laki ng tansan. Corona. Corona. Amen. So, sa tiyaga naman po natin dito sa house church, siguro naman po, wala naman po makakakuha ng tansan. Gold crown. Kasi inaabot nga po tayo ng 3 oras para lang sa Panginoon. Amen. Yeah. Natin. Kaya naman lahat ng ating panalangin, sinasagot niya. He is always faithful. Yeah. Amen. Kaya po, napakabuti ng Diyos. Yes. Tayo tunay na naghahanap ng pure sa Kanya. Siyang bahala sa lahat. Yeah. Ano nga po, nagpagawa nga po kami ng income tax nung Saturday. Medyo nakakahiya po. Ang total na lumabas lang na namin, income namin, 18. Sabi namin, paano tayo nakasurvive? Yung ano pa lang namin, yung bill namin, 3,000 na per month. Sabi namin, talagang milagrong. God provides, God provides. God provides talaga. Times 2 yung expenses namin. Sabi namin, paano nangyari yun? Kaya, ayun. Praise the Lord. Ganyan din ang sinasabi ni Janet Mom, we even give big tithing, sabi niya. But I don't know how we survive. I have 4 kids, sabi niya. When we're able to, to pay everything, sabi niya. Sabi ko, God is good. He will do miracles. Ang economics po at saka yung mathematics ni Lord, iba talaga. Exponential. We are under the economy. Amen. God is really good. You don't know, but he does miracles up to now. Exponential hindi lang multiplication exponential Oo, totoo yan. To the end power pag nag-bless siya Yeah. Even beyond our expectation or imagination. Yeah. Talagang God is really good. That you are our bread of life. Sana bumalik yung mga kamag-anak natin. Ako, they don't know that, what God can do. Maraming na prevent pagka if you are with Jesus, walang masisirang mga appliances, wala kang ibang pagkakagastusan or whatever. Opo. She's going to take care of all your needs. Kailangan lang yung relationship talaga natin sa Kanya. Because we are God's daily delight. Yeah. Kaya kung may mga malalaking problema dyan, pero we should always, fellowship with Him, yun ang importante. Relationship is always the most important. Our relationship with Him. Kasi sa Kanya, madali lang lahat para sa Kanya na ibigay sa atin. Yeah. Kagaya meron pala akong press report kasi Jingjing, iba na pala ngayon yung savings na cheque.
Hindi mo na pala pwedeng i-issue. Hindi namin alam. Ang issue namin sa Impress at saka dun sa Gardiner dyan sa Myrtle Beach, yung check-in ng savings namin. Oh. Sa Bank of America. Na-decline. Nagtaka kami bakit na-decline. Yung pala, 3 years na pala na hindi mo na pala magagamit yung checking account ng savings mo. Tapos ngayon, meron kaming babayaran, tax ba yung babayaran namin na kailangang mabayaran na kaagad, wala kaming cheque. Kasi bihira ka lang gumamit ng cheque ngayon, di ba? Ngayon, wala na pala kaming cheque. Pumunta kami sa bangko, sabi, nako, binigyan kami ng appointment sa Lunes pa. Ay, nako, malilate na yung bayad natin sa income tax ba yung babayaran natin? Babayaran mo. So ngayon, pumunta kami doon sa pangalawa. So I was praying in the spirit. And then, meron pang isang sumingit sa amin. Si Oscar, sabi niya, ba't nasingitan ka na naman yan? Sabi ko, don't worry, I'm praying in the spirit. Kako, kukuhanin tayo. Alam mo, kami ang kinuha. Yung isa, sabi, you come back tomorrow at 9:30. Tapos, nung kinuha kami nung isang banker, siya lang mag-isa sa bangko na yon, sa Bank of America, kahapon ba yun, mahal? Nung isang araw. Tapos ngayon, sabi ko, ay, thank you, Lord, that she took us. Tapos sabi ko, what's your name? Doon sa Luz. Oh, you're the light. You are our light today, sabi ko. Tapos masaya siya talaga. Sabi niya, I don't even know why I'm supposed to go for my break now, sabi niya. Tapos sabi niya, but then, yung naglilista ng mga a-attendan niya, sabi niya, can you please take those 2? Sabi daw sa kanya. Hindi niya alam. Sabi niya, I don't know, but I wasn't able to say no. And I have a meeting at this time, sabi niya, but I'll take you. Sabi niya, sabi ko, you know what, that's answer to our prayer, sabi ko. I was praying in the spirit. Tapos, nag-aamin din siya. Tapos nakita ko, Christian din siya, may cross din siya pala sa liig niya. Sabi ko, that was the Holy Spirit who told you, take them. Sabi niya, you're right, sabi niya. That was favor from God. So, sabi ko, thank you, Lord. You take care of everything. Yeah. Amen. So, yeah, yun nga, yung sabi mo nga, yung ano ba yan, yung pinapahirap pa nila yung pagpunta kay Lord, akala nila work. Marami pa rin religion na yan ang belief nila, they can go to heaven because of their good works. Hindi nila alam na it's by accepting Jesus Christ as their Lord and Savior. He is our bread of life. Kala nila yung kanilang good works. Although susunod naman pa yung good works pag once na talagang believer ka. Yun ang kasunod. Babaguhin ka niya. Yeah. Siguradong babaguhin ka niya. Amen. And then, dahil yung good works. We cannot do anything. It's na good works to get saved. Po yung relationship na narinig sa sa preaching ni Pastor Bong. Ito lang yung Sunday yata yon. Sabi po niya, kasi 'di ba minsan nagbabasa lang ng Bible, parang head knowledge lang. May sabi nga din sa Bible, 'di ba? Yung tumatawag ng Lord sa kanya, I do not know you. Sabi pa ng So, kung head knowledge lang tayo, hindi talaga tayo, wala relasyon sa kanya. Kasi, pero wala naman daw hindi masamang magbasa ng Bible, of course. Kailangan natin. Pero po sabi po ni Pastor Bong, kung totoong may relasyon ka sa Panginoon,
hindi pwedeng hindi ka magbasa ng Bible. Kasi may relasyon na po tayo. Yeah. Natural natin na nagbabasa ng Word of God. Mm. Yun po yung sabi niya. Pero kasi may kakilala nga po ako dati dyan sa Pinas, kasama ko sa trabaho. Sabi niya, naku, nabasa ko na yung buong Bible, sabi niya. Pero may mga doubts pa din siya. Pero from cover to cover daw nabasa niya. So, yun pa rin sinasabi na head knowledge lang. Hindi niya naman sinasabuhay, pero marami siyang alam tungkol sa Bible. So, magkaiba po pala yun. Kailangan talaga i-humble natin yung sarili natin before para tayo sumunod talaga. At Heart faith. heart. Kasi yung iba, pag lang, kine-question pa nila yung Bible, yung gano'n, nabasa ko, pero may pa rin siya mga doubts. Ganyan, marami daw mga inconsistencies. May mga ganun po na mga may wala naman, di ba? Hindi naman. Pagtanungin mo, saan doon ng inconsistent? Hindi Oo. naman nila sabi. Yun nga. Kumbaga, excuse na lang yung mga ganyan. Kaya, yun po, marami rin nakabasa na talaga, pero hindi naman sinasabuhay. Pero po, pag may relasyon na tayo, ano yung nababasa natin, isasabuhay natin. Yun lang nagbabasa tayo ng yung daily word sa ating mga kasi meron kami yung Jesus disciple din sa daily word. Marami na yung revelation ni Lord doon. May isang chapter lang na babasahin mo talaga yung chapter na yun. Marami na revelation ni Lord sa ito. Maintindihan mo na gusto doon. Yung mga iba kasi binabasa lang. Kasi sabi niya, nabasa ko na yung Bible ng cover to cover. Ano revelation ni Lord sa iyo, kamo? Wala mo ang nangyayari. I-criticize pa niya, hindi pa niya, kung nabasa niya talaga yun, sa dami ng revelation ni Lord sa Bible, at least meron siya may explain na ano nakuha niya. In any of the chapter, in any of the verse. May nakuha ka ba? Yun yung content dito, may nakuha ka ba ng revelation ni Lord sa Bible na yun? Kasi nung nasa Michigan kami, basa ng Bible. Pagdating dito, punta kami sa drop. Si Pastor Jerry, pag nag-explain siya ng isang nabasa ko na lang yung verse na. Yung pag-explain ni Pastor Jerry, mas malalim Tataka ka paano niya, tamang-tama yung sinabi niya. Ganun pala yun. Pero kala ko, nabasa ko na yung Bible, yung verse na yun ng 20 times, 30 times. Wala namang revelation ng Lord sa akin. Nung in-explain niya, sabi niya, ang ganda Kaya sabi ko, kaya doon na lang kami na nag-stay, hindi na kami lumabas na ibang simbahan, doon na kami nagsisimba. I go with him sa kanyang daily Bible reading kasi meron na rin siyang explanation. Basta bago ako bumangon, yun ko nasa rock ups sa kanyang daily Bible reading. Saka ang lagi kong naaalala tungkol dyan yung mga works itong nasa Isaiah Isaiah 64:6 yung sabi niya, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Kaya hindi mo na yung good works good enough for you to go to heaven. It will still lead you to hell kasi if we don't have a relationship with him, talagang pupunta tayo sa impyerno. Ayan, sabi nga niya, katulad natin yung maruruming basahan. Dahil sa kanyang dugo na dumanak sa Kalbaryo, kaya tayo naging malinis. We are as white as snow. And if God the Father looks at us, nang nakikita niya si Jesus. So we are the righteousness of God. Yeah. Amen.
Kaya yan ang laging paulit-ulit yung what Jesus did for us. That's why kaya wala nang na hindi pa natin siya tanggapin as our Lord and Savior. Mga kalos na talaga ang heart ng mga taong hindi tumanggap sa Kanya. Nagsiselebrate naman sila ng Christmas. At alam naman nila na Jesus is the Savior, but they don't know the meaning kasi nga head knowledge. They don't really know kung anong sabihin nung He is our Savior, na siya lang yung makakapagligtas sa atin sa impyerno. Opo. Hanggang ngayon, iniisip pa rin nila dahil sa kanilang mga gawa. They don't know that is, that follows, like sabi ni Jingjing, if you are really saved, those good works follows. So yun po, Auntie. Good works follows. Pero yung mga Muslim, another thing that I see a lot of people at church that they lack, Auntie, yung tithing. Tithing yan. Before I met Jing, yung kung meron ako, magbibigay din ako. But ever since we got married, yung naglagi kami nagbibigay ng tithes, Auntie, never kami nagkulang. Yeah. At yung sa apartment namin, unang tirahan namin together, never kami nagkulang. Yeah. Yung math doesn't apply to our lives sa aming finances. Totoo yan. As ang galing. Different yung math ni Lord. Math ni Lord sa buhay namin, sa finance. Yeah, basta nag-tithing ka talagang yan. Dahil si Jane magaling sa promise. Yeah. Magaling sa mathematics, nakakalculate niya ang mga finances namin sa isang buwan. Ay, makukulang tayo. Pero never tayo nagkulang, no? Never tayo nagkulang. Kasi sinabi niya yan sa Malakay 3:11 ba yun? 10:11. Yeah. He's not a man that he will lie. Opo. If he said it, if he is not a man that he will lie, or a son of man that he will repent. If he said it, he will do it. And if he does it, he will make it good. Ayan, lagi ko yan. Sabi mo, Lord, you will make it good, So, yeah. And he's faithful. Dapat yan lagi. Yun nga rin po yung verse na may challenge me on this, sabi ng Panginoon. Yeah. Yung Malakay 3:10. Yeah. Yun yung, sabi niya, i-challenge mo ako. Challenge mo yun. Tignan po natin yung Malakay 3:10. Yeah. Yan yung mga saka yung yung Matthew 6:33. Yan yung kanyang mga kwan na yan Kung alam mo yung mga yan, isa sa puso mo, isa sa gawa mo, talagang he will take care of you. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all, sabi niya, all these things shall be added unto you, So yung lahat ng ating pangangailangan, ibibigay niya. So, dapat nga yun ang matagal na nating inaano sa mga kamag-anak Pero yung iba naman po siya natin i-share. Yeah, that's why they are like tossed. They are tossed and fro, Yeah. Up and down, whatever. So, yung laser surgery pa namin, mahal pa nung kung renovate din nila. Yeah. Kaya talaga. Sabi nga ni Lord, I've been young and now I'm old, but I've never seen the righteous begging for bread. I've been seen my children begging for bread. Matanda na ako, bata pa ako tumanda na hindi ko pa nakita na mga righteous mga anak ko are begging for bread. Always provides for them. Kasi righteous pa, lalo na righteous. The prayer of the righteous man availeth much. Pagka righteous na nagbibigay. Kaya minsan, bakit nagpapadasal ka pa sa pastor? Kasi hindi ko kaya magdasal lang sa kailangan pagdasal ko kasi mas mga kasampit ka sa akin. Righteous man siya
But you're righteous once you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. You know, God uses people who are hindi mo akalain na gagamitin niya. Ginagamit nga niya yung mga dapat na hindi yung kamangha-mangha para mamangha ang tao na it is His work. He uses the shepherd, the fisherman's, Yes. you know, and he became carpenter, you know, just to show na, you know, in you is His resurrection power. As long as you have Him. Sabi nga rin po sa Psalm 4:10, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Yeah. So, Sa Psalm 23, sabi din niya, the Lord is my shepherd, I shall not lack anything. amen. Or I shall not want. Yeah. Shall not lack anything. Pag mga, yun lang, mga kwan lang eh. We just have to remind him of his, promises. Talagang talagang, he will do it because it's his word, it's his promise. Kaya kailangan alam natin yung mga promises niya talaga. Lord always provides. Yeah, so we, sabi nga niya, bring me in remembrance of my word and I will be hastened to perform it. Yeah, so saka maganda yung I really thank God kasi yung mga apo namin talagang mga bata pa sila, mga grounded in the word, you know. Amen. And then talagang pagka sila let's pray, ganyan sila kaagad or nag-uunahan pa sila. Pagka yung naunang nag-raise ng hand hindi siyang magdadasal iiyak. Tinitingnan namin kung sino yung nakaunang nag-raise ng hand. I'm the first one, ganyan pa sila so and they know right away, you know, kung anong ipagdadasal nila, alam nilang i-target right away. Dito sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Yeah. Jesus is saying that when we give, whether it is time, energy, or service, encouragement, resources, or whatever, it is equal to that God will give you even greater blessing than when you are on the receiving end. Mas mabibless ka pag nag-blessing ka ng mga tao. Mas maraming kapalit. Mas greater the blessing mo than when you are on the receiving end. Yeah. Amen. Yeah. Okay. Pastor Jay, gusto niyo pong i-close yung natin Bible study? Sige po. Let us pray po. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, Father God. Lord, we thank you nga po muli, O Lord, sa napag-aralan nga po muli namin ang inyong mga words nga po, Lord God. Lord, truly na buhay nga po at nangungusap nga po sa amin, O Lord God. And Lord, maraming salamat nga po muli sa inyong mga promises sa amin, Father God. And maraming salamat nga po sa inyong bugtong na anak na isinugo nyo nga po sa amin, na Yes, Lord. Nagkaroon nga po kami ng salvation through Him alone nga po, Lord God. And He is the bread of life nga po, Lord God, na Lord, hindi nga po kami magugutom at mauuhaw nga po, Lord, dahil Lord, kami nga po ay sumasampalataya nga po sa inyo, Lord God. Maraming salamat nga po sa inyong promises sa amin nga po, sa inyong gift nga po sa amin, which is our salvation nga po, Lord. Maraming salamat nga po. And Lord, patuloy nyo nga pong kayo nga pong mangusap sa aming mga loved ones, O Lord God, na Lord, manumbalik nga po sila, O Lord, sa paglilingkod nga po sa inyo, O Lord God, na Lord, we believe na makakasama nga po muli namin sila, O Lord God, sa aming house Bible study nga po at pananalangin nga po sa inyo, Lord.